Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog ay magluluto tayo ng kakaibang panghimagas. Kung sa iba ay may minatamis na saba, sa atin naman mga mare gagawa tayo ng minatamis, ngunit glutinous rice lang ang gamit. Ayan, mayroon tayo dito ng isang glutinous rice. Hindi ko po alam kung ilang grams yung isang sachet na yan, pero nakadepende na yan sa inyong mga mare kung gaano karami ang inyong gagamitin. Pero 1 at kalahati po yung aking ginamit na ganyang sachet. Maglalagay rin po ako dito mga mare ng food coloring or food powder. Yan po ay purple na kulay mga mare. Ayan. Pasensyahan nyo na po mga mare kung may maririnig kayong ingay sa paligid, lalong lalo na po ang ingay ng mga sasakyan. Ayan. Halo-haluin lang natin ito mga mare. Gumamit na ako dyan ng aking kamay dahil mahirap po yan haluin kung gagamit lang tayo ng kutsara or kahit anong panghalo. Pero ayan mga mare. Sa pagka-purple naman mga mare, nakadepende na rin po yan sa inyo. Kung gaano po kakulay ang inyong gusto. Ayan. Pero sa akin po ay yung katamtamang kulay lamang po. Ayan. Masahin lang natin yan mga mare hanggang sa mahalo natin ng maayos. Ayan. At maging ganyan yung texture niya. Kapag feeling nyo po mga mare ay medyo okay na po yan at hindi na po dumidikit sa ating mixing bowl, ay pwede na po yan. Huwag nyo nga hayaan mga mare na mapadami kayo ng lagay ng tubig dahil magiging matubig po yung ating mixture at hindi na po yan pwedeng bilog-bilugin. Ayan. So sa puntong to mga mare ay magbibilog na tayo para lang tayong gumagawa ng ating bilo-bilo. Ayan. Pero this time naman po mga mare ay mas malalaki yung ating gagawin. Dahil sa bilo-bilo mga mare ay medyo maliliit lamang. Pero dahil gagawa po tayo ng minatamis at ang ating main ingredients ay itong glutinous rice natin, ay lalakihan na po natin iyan mga mare. Ayan, paulit-ulit lamang po ang ating gagawin mga mare hanggang sa maubos yung mixture natin ginawa kanina. Ayan, habang nagaganyan po pala ako mga mare ay nagsalang na rin po ako dyan ng ating tubig na pagpapakuluan ng ating glutinous rice para sa ganun ay maluto natin mamaya. Ayan, isinalang ko na rin po dyan mga mare yung ating gata. Dahil gagamit po tayo dyan ng gata dahil tayo po mga mare ay gagawa ng latik. Ayan. Yung latik po ay magsisilbing pampalasa sa ating magiging minatamis. Ayan. Ayan mga mare. Atin lang po itong lutuin hanggang sa makuha natin yung latik nito mga mare. Mabilis lang naman po yan mga mare at mabango yan sobra. Pwede itong gamitin lalong-lalo na po sa mga Ilocano dyan, yung kakanin po na binalay sa Ilocano, ay pwede nyo po itong gawin para mas mapabilis po at hindi ganon na tumitigas yung sausawan ng ating binalay. Ayan, pwede po ito mga mare at mas masarap pa po ito sa sas na ginagawa o nakasanayan natin. Ayan. Halo-haloin lamang natin yan mga mare at huwag hayaan na masunog dahil kapag nasunog po yan mga mare ay yung lasa po niyan magta-transfer po sa lulutuin natin mamaya na minatamis at magkakaroon po yan ng mapait na lasa. Ayan. Hintayin lamang po yan natin mga mare na medyo mag-simmer hanggang sa mabuo po yung ating latik. Ayan. Halo-haloin lang natin mga mare. Patience lang ang kailangan. Ayan mga mare, kung inyong titignan nga po, medyo nagkabuo-buo na po yan. Ayan, pwede na po yan mga mare.
At hintayin na lang po natin na magkaroon ng medyo golden brown na texture, tsaka natin ito hanguin. Ayan, kasi mas magbubuo pa po yan mga mare, hindi pa po yan yung pinaka alatik natin, ano. Ayan. Ayan mga mare, kung inyong titignan, medyo nagbuo-buo na po yan at malapit na po yung matapos mga mare. Panoorin nyo na lamang po. At alam ko naman po na ang iba sa atin ay gumagawa naman po ng mga kakanin na may mga latik. Kaya alam ko naman po na alam nyo na rin ang inyong gagawin dito. Ayan mga mare, kung inyong titignan po ay okay na po yan. Iset aside po muna natin yan mga mare at ito ay gagamitin natin mamaya kapag nagluto na po tayo. Sasalain po natin yung mantika niya mga mare, o yung parang pinaka lana kung tawagin sa Ilocano, ano. Ayan, yung coconut oil niya mga mare. Sasalain lamang po natin para sa ganun ay hindi masyadong mamantika yung ating lulutuin na minatamis mamaya. Dahil yung kailangan lang natin dito mga mare ay yung pinakalatik. Ayan, ngayon naman mga mare, maglalagay na tayo ng ating binilog kanina na glutinous rice. Ayan, isa-isa lang po ang paglagay para sa ganun ay hindi magkadikit-dikit mga mare. At hihintayin lamang po natin yan na lumitaw. At kapag lumitaw na po yan, ay ibig sabihin po ay luto na. Tsaka natin ito hanguin. At tsaka ilagay na natin sa ating gagawing sauce niya mamaya. Ayan. Ayan mga mare, kapag ka nailagay na po natin ay haluin po natin ito para sa ganun ay matiyak natin na hindi ito dumikit sa ating kaserolang ginamit. Ngayon naman mga mare, sinalang ko na rin po ang ating gata dahil ito po ay magsisilbing sauce ng ating lulutuing minatamis. Ayan. Papakuluin lang po natin ito mga mare habang hinihintay po na maluto ang ating mga glutinous rice na inilagay.
Ayan mga mare, at medyo malapot-lapot na rin po ang ating gata at paluto na rin po yung ating glutinous rice na inilagay. Ayan, ngayon naman mga mare, maglalagay tayo dito ng asukal. Ayan, para magsilbing pampatamis sa ating lulutuin. Nakadepende na rin po yan sa inyo mga mare kung gaano po karami yung asukal na inyong ilalagay. Kung gusto nyo po ng matamis or saktong tamis lang po, ay tansyahin nyo na lang po mga mare. Pero ako po ay naglagay ng 1/4 sachet ng ating asukal. Ayan. Brown sugar po yung aking ginamit mga mare. Yung brown na brown talaga, hindi yung light brown na asukal. Para sa ganun mga mare ay magkulay talaga sa ating lulutuin. Kung inyong maamoy yan mga mare, sobrang sarap po ng amoy niya. At nakakatakam talaga. Lalong-lalo na po mga mare kapag nailagay na po natin lahat, pati yung ating glutinous rice. Ayan. Kita nyo yan mga mare, medyo kumukulo-kulo na siya. At hintayin lamang po natin yung ating glutinous rice bago natin ito i-transfer dito sa ating kabilang kaserola. Halo-haloin natin ito mga mare para sa ganun ay hindi masunog. Ayan, sa puntong ito mga mare ay okay na po yung ating glutinous rice. Kaya naman po, isalin na natin ito sa kabilang kaserola. Ayan. Dahan-dahan lang po mga mare dahil ito ay mainit. Ayan. Ayan mga mare, hindi nyo akalain na sa simpleng ingredients lang mga mare, siguro 3 o 4 na ingredients lang ay makakagawa na tayo ng gantong panghimagas. At napakasarap nga naman talaga na ito mga mare. Kung sawang-sawa na kayo mga mare sa bilo-bilo or kahit ano pang mga kakanin, pwede nyo itong gawin sa inyong mga tahanan at tiyak na magugustuhan rin ito ng mga bata dahil sa kanyang lasa mga mare. Medyo creamy siya mga mare at lasang-lasa mo talaga yung coconut, yung pagka-coconut ng ating minatamis mga mare. Ayan, dahil sa latik na ating ginawa. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo mga mare? Subukan nyo na ito sa inyong tahanan at iserve sa inyong pamilya. Ayan, enjoy mga mare! Ito na po ang ating finished product. Ayan. Ang sarap po yan papakin mga mare, yung pinaka-sauce lang po niya. Ayan, dahil tapos na naman tayo sa isang cooking video, gusto ko magpasalamat sa ating mga supporters na walang sawang sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!